Pumasok siya sa luxury car dealership na nakamaong at simpleng puting t-shirt, humihiling na makita ang isa sa kanilang mga high-end na sasakyan. Tinapunan siya ng tingin ng salesman, may halong pangmamaliit at paghuhusga. "Pasensya na, pero hindi ito para sa'yo," sabi nito na may nakakalokong ngiti, sabay turo sa labasan. Dito nagsisimula ang presyo ng mga kotse sa $300,000. Tumawa ang ilang empleyado sa paligid at napalingon ang ibang customer na mula ang kanyang mga pisngi sa hiya, pero wala siyang sinabi. Tumalikod lang siya at tahimik na umalis. Kinabukasan, isang kintab at bagong-bagong Rolls-Royce Phantom ang huminto mismo sa harap ng parehong dealership. Bumaba ang driver at binuksan ang pintuan sa likod. Nagulantang ang lahat, lalo na ang salesman. Kumislap ang araw sa mga salaming pader ng Boston Luxury Motors, isang showroom na puno ng mga kotse na pangarap lang ng karamihan. Ferrari, Bentley, Porsche, Aston Martin. Bawat isa ay simbolo ng yaman at elitistang katayuan. Bumaba si Paulina Suarez, kilala ng mga kaibigan bilang Paula. Naka-ponytail ang kanyang kayumangging buhok habang lumalakad siya ng may kumpiyansa. Suot pa rin ang parehong puting t-shirt, kupas na maong at bahagyang makeup. Si Paula, 35 taong gulang, ay may tahimik at likas na karisma. Hindi siya nagbihis para mang-impress, hindi niya kailangan, hindi halata sa kanyang itsura ang kanyang kwento. Siya ang tagapagtatag ng Suarez Foundation for Children with Disabilities, isang non-profit na nakaapekto sa buhay ng libo-libong bata. Bago pa man siya ikasal, itinayo na niya ito mula sa wala, gamit ang kanyang kaalaman sa edukasyon para sa may espesyal na pangangailangan at determinasyon na tumulong. Pagpasok niya sa showroom, agad niyang napansin ang isang makintab na midnight blue na coupe, isang bihirang modelo na matagal na niyang naiisip para sa ika-40 kaarawan ng kanyang kapatid. Pangarap ni Caroline ang magkaroon ng luxury car at matapos makaligtas sa breast cancer noong nakaraang taon, gusto niyang bigyan ito ng isang makabuluhang regalo. Kaya niya itong bilhin. Sa tagumpay ng kanyang organisasyon at personal na investments, masagana ang kanyang pamumuhay. Pero kaunti lang ang nakakaalam. Mas gusto niyang maging pribado ang kanyang kayamanan. Sa kabilang bahagi ng showroom, inayos ni Robert Sanchez ang kanyang mamahaling suit at hinigpitan ang bughaw na kurbata. Bilang sales manager, ipinagmamalaki niyang alam agad kung sino ang seryosong buyer. Nang makita niyang pumasok si Paula na nakapangkaraniwang damit, tumaas ang kanyang kilay at tinanguan ang kasamahang salesman. "Magiging interesante to," isip niya. "Magandang araw po," bati ng isang batang salesman na si Ricardo sabay ngiti. "Welcome sa Boston Luxury Motors. Ako po si Ricardo. May particular po ba kayong modelong gusto?" Bago pa makasagot si Paula, agad sumingit si Robert. "Ako na ang bahala rito, Ricardo." Lumapit siya kay Paula at ngumiti, pero hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. "Nawawala po ba kayo, ma'am?" At nagsimula ang pangalawang pagbisita ni Paula sa dealership, isang araw na magbabago ng pananaw ng marami. "Sa totoo lang," sagot ni Paula sa magalang na tono, "interesado ako sa midnight blue coupe na yan." Tinuro niya ang $285,000 na modelong nakadisplay. Lalong kumunot ang ngiti ni Robert. Sanay siya sa ganitong eksena, mga taong pumapasok lang para tumingin-tingin. Malapit na ang katapusan ng buwan at may paparating siyang seryosong kliyente, kaya ayaw niyang magsayang ng oras. Iyan ang Azure Limited Edition, 15 lang ang ginawa niyan ngayong taon, paliwanag niya sa mabagal at halos nang-iinsultong tono. "Baka gusto niyong tingnan muna ang aming pre-owned inventory? Nasa ibang gusali po yon, mga 3 block mula rito." Napansin ni Paula na tumingin ito sa kanyang lumang sapatos at payak na kasuotan. Sanay na siyang husgahan sa itsura. Simple talaga siyang manamit, hindi dahil sa kakulangan,
kundi sa kagustuhang manatiling totoo sa sarili. Gusto ko talaga sanang makita ang loob ng sasakyang iyan, sagot niya. Magalang pa rin. Medyo nawala ang kunwaring ngiti ni Robert. Sa likod niya, nagtingina ng ibang salesman na parang natatawa. By appointment only po ang Azure, pagsisinungaling niya. Ang mga seryosong kliyente namin ay kadalasang nagbubook ng private viewing. Biglang pumasok ang mag-asawang nakasuot ng puro designer brands. Agad lumipat ang atensyon ni Robert. Pasensya na, sabi niya kay Paula, hindi man lang siya tinitingnan. Bibigay si Ricardo ng brochure at sabay harap sa bagong dating. Mr. and Mrs. Harrington, ang saya ko pong makita kayong muli. Si Ricardo naman ay bumalik sa tabi ni Paula, halatang nahiya. Mukhang bagong graduate pa lang siya at medyo maluwag pa ang kanyang suot na suit. Pasensya na po talaga, sabi niya, mahina ang boses. Gusto niyo pa rin po bang malaman ang features ng Azure? Salamat, ikagagalak ko yan, sagot ni Paula na may ngiting magaan. Sinimulan ni Ricardo ang masigasig na pagpapaliwanag pero napatingin si Paula sa kabila ng showroom. Doon niya nakita si Robert na pinapasakay mismo ang ginang Harrington sa loob ng Azure. Ang parehong sasakyang sinabi niyang hindi pwedeng makita ng walang appointment. Bumalik siya ng tingin kay Ricardo, napansin ang pagkapahiya sa mukha nito. Ayos lang, aniya. Alam ko naman kung paano gumagana ang sistema dito. Samantala, tudukayod si Robert sa pagbebenta. May mahaba pong waiting list para rito, pero may nakareserba akong isa para sa mga VIP client gaya ninyo, sabi niya. Maganda nga, pero hindi ko type ang kulay, sagot ni Mrs. Harrington. May custom options naman tayo, sagot ni Robert na halatang excited. Lumapit si Paula ng mahinahon, sapat lang para marinig. Pasensya na, gusto ko sanang itanong ulit tungkol sa pagbili ng sasakyang ito. Namula si Robert. Gaya ng sinabi ko, may ibang tumitingin na nito ngayon, sagot niya medyo inis. Baka gusto niyong bumalik na lang o tingnan ang mga second hand na unit namin. Nagkatinginan ng alanganin ang mag-asawang Harrington. Interesado talaga ako sa modelong ito, sagot ni Paula mahinahon. Regalo sana ito para sa kaarawan ng kapatid ko. Lumayo si Robert sa mag-asawa at binaba ang boses, halatang inis na. Tingnan nyo, gets ko na. Maraming taong pumupunta rito para mangarap lang. Pero ito ay high-end dealership at ang kotse na ito ay mas mahal pa sa bahay ng karamihan. Naging magalang naman ako pero nakakaistorbo ka na sa isang totoong deal. Napatingin ang ilang customer sa tensyon sa pagitan nila habang si Ricardo ay nanatiling tahimik sa tabi. Handa akong bayaran ito ng buo, cash, sabi ni Paula ng kalmado habang nananatiling matatag ang kanyang tinig. Doon tuluyang nawala ang maskara ni Robert. Napatawa siya ng malakas, mapanukso, mapang-insulto at ang tawa niyang iyon ay kumalat sa buong showroom na kumikislap sa kinis. Cash purchase? Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Seryoso ka? Lalong lumakas ang kanyang boses, malinaw na layuning mapahiya siya. Hindi ito palengke, ang pinag-uusapan natin ay isang kotse na higit sa $1 milyong. Itinuro niya ang suot ni Paula. Ang mga taong bumibili ng ganitong klase ng sasakyan, hindi ganyan ang itsura. Naramdaman ni Paula ang init sa kanyang mukha, hindi dahil sa hiya, kundi sa dahan-dahang sumisibol na galit. Hindi para sa sarili niya, sanay na siya sa ganitong pagtrato, kundi para sa lahat ng taong minamaliit dahil lang sa panlabas na anyo. Ang pera ko, pareho lang ang halaga sa pera ng iba, sagot niya, banayad ngunit may diin. Lumapit pa si Robert nakatitig ng mapangmata. Gagawin ko itong simple, anya, puno na ng paghamak ang boses. Sinayang mo ang oras ko. Kung seryoso ka, mag-set ka ng appointment at magbihis ng naayon. Kung hindi, baka kailangan na kitang paalisin. Tahimik ang buong showroom. Pati ang mag-asawang Harrington na kanina'y interesado sa luxury coupe ay umatras at halatang naasiwa. Isang bagong tinig ang pumutol sa katahimikan. May problema ba rito?
Ang may-ari ng dealership, si Richard Mason, ay lumapit dahil sa tensyon sa paligid. Agad inayos ni Robert ang kanyang kurbata, sabay balik sa profesional na tono. Wala pong problema, sir. Ipinapaliwanag ko lang po sa ginang na para lang po sa seryosong kliyente ang test viewing. Tumingin-tingin si Richard, sinusuri ang sitwasyon. Napansin niya ang simpleng kasuotan ni Paula, ang hindi mapakaling mga customer, at ang tahimik na tensyon sa paligid. Ilang segundo lang ang kailangan niya para maunawaan ang totoong nangyayari. "Ganun ba?" sabi niya, "mabagal." "Paola Suarez," pakilala ni Paula. "Miss Suarez," ulit ni Richard, "maaaring nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Eksklusibo po ang aming mga sasakyan at may tiyak kaming pamantayan." "Lubos ko pong naintindihan," sagot ni Paula. Malinaw ang boses bagamat may tinatagong emosyon. "Ipinakita po ng inyong sales manager ang pamantayan ninyo ng malinaw." Lumapit ulit si Robert. "Kung talagang interesado ka na duda pa rin ako, mag-schedule ka ng appointment. Pero sa susunod, magdala ka ng patunay na kaya mong bilhin ang kotse at magdamit ka naman ng naaayon. Ang mga sasakyang ito," sabay turo sa paligid, "ay para sa partikular na uri ng mamimili." May mahinang bulungan sa paligid, may tatlong natatawa. Tiningnan ni Paula ang paligid, ang mga mapanghusgang tingin, ang mapagmataas na mukha ni Robert, at ang may-ari ng dealership na tila wala ring balak umaksyon. Sanay na siyang husgahan, pero bihirang ganito kalantaran, ganito ka-public. "Naiintindihan ko," sagot niya ng buong dignidad, at tumalikod siya at naglakad patungong pinto. Sa paglapit niya sa exit, may narinig siyang huling bulong na hindi dapat narinig pero malinaw. "May mga taong hindi talaga marunong lumugar," bulong ni Robert. Paglabas niya sa malamig at maliwanag na umagang iyon, kinuha ni Paula ang kanyang telepono. Sariwa pa ang hapdi ng kahihiyan, pero may bahid ng ngiti sa kanyang labi habang tumatawag. Ang estate ng mga Suarez ay matatagpuan sa 5 ektarya ng tahimik at maaliwalas na lupain malapit sa Boston. Maganda ngunit hindi garapal ang disenyo nito, hindi halata ang yaman sa likod ng mga gate. Ganito talaga ang gusto ni na Paola at ng kanyang asawa. Si Carmelo Suarez, 41, ay isang tech entrepreneur na kilala sa pagbabago ng teknolohiya sa renewable energy storage. Malaki ang kanyang yaman pero mas pinili niyang manatiling low profile. Nang pumasok si Paula sa home office ni Carmelo, agad nitong napansin na may hindi tama. 15 taon ng kasal ang nagturo sa kanya na basahin ang damdamin ng asawa. "Anong nangyari?" tanong niya habang lumalapit. Bumagsak si Paula sa leather na upuan at doon na siya tuluyang tinablan ng emosyon. "Nakakagising," sabi niya habang pinipilit ngumiti. Ikinuwento niya ang lahat, ang dealership, ang pagtrato ng salesman, ang lantarang panlalait, at kung paano siya basta na lang ibinasura. Tahimik lang na nakinig si Carmelo. Habang lumalalim ang kwento, unti-unting dumilim ang kanyang mukha, pero hindi siya sumingit. Hinayaan niyang sabihin ni Paula ang lahat. "Hindi naman talaga tungkol sa akin." Pagtatapos niya, "Maswerte pa rin ako. Uuwi ako na alam ang totoo, na kaya kong bilhin ng 10 ganoong kotse kung gusto ko. Pero paano yung mga taong tinatrato ng ganoon at wala silang kakayahang ipagtanggol ang sarili? Ilan sa kanila ang pinaparamdam na wala silang halaga?" Tumango si Carmelo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit labis niyang hinahangaan si Paula, ang kakayahan nitong magmalasakit kahit siya pa ang inaapi. "Kaya," tanong ni Carmelo, "anong gusto mong gawin tungkol dito?" "Bahagi sa akin gusto na lang palampasin," amin ni Paula. "Pwede ko namang bilhin ang regalo ni Caroline sa ibang lugar, yung nirerespeto ako. Pero naalala ko si Ricardo, yung batang lalaki. Siya lang ang maayos ang pakikitungo, at naisip ko rin ang lahat ng taong hinuhusgahan kahit hindi pa nakakapagsalita." Tumingin siya sa asawa,
Ayokong gumanti, gusto ko silang mapaisip. Gusto kong ipakita sa kanila na ang yaman hindi palaging nakasulat sa damit at ang respeto hindi dapat may kondisyon. Umupo si Carmelo, may ideyang nabubuo. Sa tingin ko, may paraan para gawin pareho ang magpahayag at makapagbukas ng isipan. Tumaas ang kilay ni Paula. Wala sanang sobra, ha? Huwag mong bilhin ang buong dealership. Tumawa si Carmelo. Hindi ko gagawin yon, masyadong halata, pero baka may paraan para matuto sila. Maghapon silang nagplano. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa aral. Aral ng pag-unawa. Para mabago ang pananaw ng mga taong nasanay masyadong manghusga batay sa panlabas na anyo. Kinabukasan magsisimula ang lahat. Sigurado kang ayaw mong sumama? Tanong ni Carmelo habang isinasapinal ang plano. Umiling si Paula. Hindi ito tungkol sa panonood ng pagbagsak nila. Gusto kong matuto sila ng mas malalim na aral. Ngumiti siya. Pero gusto kong marinig lahat pagbalik mo. Kinagabihan, habang lumulubog ang araw, tumawag si Carmelo. Tahimik na inasikaso ang mga detalye, mga meeting, espesyal na delivery. At kinabukasan, ang Boston Luxury Motors ay matututo ng isang aral na hinding-hindi nila makakalimutan tungkol sa kababaang loob, kabutihang asal at sa panganib ng paghusga sa panlabas na anyo. Kung nag-i-enjoy ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at maging bahagi ng aming kamanghamanghang storytelling community. Ngayon, balik tayo sa kwento, alamin natin kung ano ang mangyayari sa susunod. Dumating ang sumunod na umaga na may maliwanag na kalangitan at sikat ng araw, ang uri ng panahon na parang puno ng pangako ang bawat sandali. Pumasok si Robert Sanchez sa Boston Luxury Motors. Taglay ang karaniwang kumpiyansa, inaayos ang paborito niyang bughaw na kurbata. Ang insidenteng nangyari kahapon, ang pakikitungo niya sa isang babaeng nakasimpleng pananamit ay isa na lamang biro para sa kanya ngayon. Ikinuwento pa niya ito sa inuman kasama ang mga katrabaho, pinagtatawanan ng mga taong umaastang kayang bumili ng luxury car pero halatang wala sa tamang mundo. Kumikinang ang showroom, parang pahina ng magazine. Bawat exotic na sasakyan ay nakapwesto ng perpekto, may tamang ilaw at isinasaayos para sa pinakamalakas na impresyon. Ilang minuto lang ang nakalipas mula nang matapos ni Robert ang morning team meeting kung saan muling binigyang diin ang tinatawag niyang customer qualification. Maging praktikal sa oras nyo, panuto niya ng may kumpiyansa. May particular lang tayong uri ng kliyente. Hindi ito pagiging elitista, pragmatiko lang. Tahimik lang si Ricardo, ang pinakabata sa sales team. Halatang apektado pa rin siya sa nangyari kay Paola kahapon. Napansin ito ni Robert at napagdesisyunan niyang kausapin ito mamaya. Siguro para turuan kung paano makakakilala ng tunay na kliyente. Pero eksaktong alas 10:17 ng umaga, isang malalim at pino ngunit makapangyarihang tunog ng makina ang tumigil ang lahat ng pag-uusap. Lahat ng ulo ay sabay-sabay lumingon sa harap ng salaming pader. Isang napakagandang sasakyan ang huminto sa harap ng entrance, isang Rolls-Royce Phantom extended wheelbase. Ngunit hindi basta-bastang Phantom ito. Custom-built ito sa isang bihirang kulay, midnight blue na tila nagbabago ng tono depende sa liwanag. Tinatayang higit sa $1.2 milyong ang halaga nito. Iyon ba ay, tanong ni Richard Mason, ang may-ari ng dealership, habang lumalabas ng opisina halatang interesado, ang bespoke Phantom? Tumango si Robert habang mabilis na papalapit sa pinto. Napakabihira, bulong niya nakatitig sa sasakyan. Bumaba ang isang chauffeur na nakaunipormeng elegante at maayos na binuksan ang pintuan sa likod. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaking matangkad at may presensya. Ang kanyang suit ay hindi mapagmayabang pero halatang mahal at ang kanyang buhok na may halong puti ay inayos ng maayos.
Bawat galaw niya ay nagsisigaw ng yaman at autoridad. Agad umiral ang instincts ni Robert. Hindi lang ito potensyal na kliyente, ito ang klase ng customer na pinapangarap ng mga dealership. Ang klase ng kliyente na hindi lang bumibili ng isang sasakyan, kundi nag-uumpisa ng pangmatagalang negosyo. Magandang umaga, sir. Welcome sa Boston Luxury Motors. Ako po si Robert Sanchez, Sales Manager. Isang malaking karangalan po na narito kayo, sabay abot ng kamay. Tiningnan siya ng lalaki ng malamig, hindi mabasa ang ekspresyon. Ngunit bahagya siyang ngumiti at mahigpit na nakipagkamay. Carmelo Suarez, pakilala niya. Kumislap sa utak ni Robert ang pangalan, pamilyar, pero hindi niya agad matukoy kung saan niya ito narinig. Pero hindi mahalaga, ang Rolls-Royce ay nagsabi na ng lahat. Mabuti naman at narito kayo, Mr. Suarez. Maaari ko po ba kayong ipasyal sa ilan sa aming bagong dating na unit? May limited dash-dash. Ngunit tinaas ni Carmelo ang kamay, pinutol ang sales pitch ni Robert sa isang kalmadong kilos. Nandito ako para sa isang partikular na sasakyan, ang Midnight Blue Azure Coupe. Lalong lumapad ang ngiti ni Robert. Napakagandang pagpili, sir. 15 lang ang ginawa niyan ngayong taon. Talagang head-turner. Ipapakita ko po sa inyo. Alam ko kung nasaan yon, sagot ni Carmelo, matatag ang boses. Nandito kahapon ang asawa ko. Nagpunta siya para tanungin tungkol doon. Nagulat si Robert, hindi maipinta ang muka. Ang asawa niyo, hindi ko matandaan, baka isa sa mga kasama ko ang tumulong sa kanya. Tumalim ang tingin ni Carmelo. Hindi, Mr. Sanchez. Ikaw ang kumausap sa kanya o mas tama, tinanggihan mo siya. Paulina Suarez ang pangalan niya, nakamaong at puting t-shirt siya. Pinayuhan mong tumingin na lang sa second-hand cars. Namutla si Robert. Sa likod niya napasinghap si Ricardo. Ako, Mr. Suarez, baka po may kaunting hindi pagkakaintindihan. Utal ni Robert na wala ang dating kumpiyansa. Welcome naman po ang lahat dito. Lumapit si Richard Mason, sensing the tension. Ayos lang ba dito, Robert? Humarap si Carmelo sa kanya. Mr. Mason, I assume? Oo, ako si Richard Mason. Maligayang pagdating. Ikinararangal naming nandito kayo. Salamat, sagot ni Carmelo ng kalmado. Ipinapaliwanag ko lang sa sales manager nyo na ang asawa ko ay dumalaw dito kahapon. May balak bilhin ang Azure Coupe bilang regalo sa kapatid niya. Pero sa halip na tulungan siya, siya'y minamaliit at pinagtawanan dahil lang sa itsura niya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Richard. Naalala ko na may insidente kahapon pero hindi ko alam ang buong detalye. Ang totoo, dagdag ni Carmelo, ay malinaw na ipinahiwatig ng inyong sales manager na ang mga mukhang tulad ng asawa ko ay hindi belong dito. At sinabi niya iyon sa harap ng staff at mga customer ninyo. Tahimik ang buong showroom. May ilang empleyado at customer na dahan-dahang lumalapit, nakikinig. Bubuka na sana ng bibig si Robert, nanginginig ang tinig. Mr. Suarez, kung nagkaroon man ng... Hindi ito miscommunication, biglang sabat ni Ricardo. Mahina lang ang boses niya pero rinig sa buong showroom. Lahat ay napatingin sa kanya. Hindi patas ang pagtrato sa kanya, sabi ni Ricardo, ngayon ay nakatayo ng diretsyo. Maayos siya, magalang at malinaw na interesado sa kotse, pero hindi siya pinansin, minamaliit at itinaboy dahil lang sa suot niya. Tiningnan siya ni Robert na parang papatayin sa tingin, pero huli na. Muling hinarap ni Carmelo si Mason. Kung hindi pa pamilyar ang apelido naming Suarez, ang asawa ko ang tagapagtatag ng Suarez Foundation for Children with Disabilities. Inalay niya ang buong buhay niya para mapabuti ang kalagayan ng mga batang may kapansanan. Nakalikom na siya ng higit sa 50 milyong dolyar para sa kanilang kapakanan. Tumigil siya, hinayaan munang lumubog ang bigat ng sinabi. At pinipili niyang mamuhay ng simple. Nagsusuot siya ng maong at t-shirt hindi dahil kailangan, kundi dahil naniniwala siya na ang yaman ay hindi dapat maging dahilan para magbago ka.
Nananatili siyang grounded para mas maunawaan ang mga taong pinaglilingkuran niya. Isa lang yan sa maraming dahilan kung bakit labis ko siyang hinahangaan. Namutla si Richard Mason. Mr. Suarez, nais ko kayong tiyakin. Ang nangyari kahapon ay hindi sumasalamin sa mga pagpapahalaga ng aming dealership. Ipinagmamalaki naming madaling magsalita, Mr. Mason, putol ni Carmelo, matatag ang tinig. Pero ang mahalaga ay ang kilos. Sandali siyang tumigil bago idinagdag tungkol sa Azure. Hindi lang ako nandito para bumili ng isang sasakyan. Napatingkayad ang tenga ni Robert. Muling kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Balak ko sanang bilhin ang Azure bilang regalo sa hipag ko, gaya ng plano ni Paula, paliwanag ni Carmelo. Pero tinitingnan ko rin ang posibilidad na palitan ang buong fleet ng kumpanya, 7 ang lahat. And iniisip ko ring i-update ang ilan sa personal kong koleksyon. Lumuwa ang mata ni Mason. Ang ganitong klase ng transaksyon ay maaaring umabot na agad sa quarterly sales target nila, ngunit hindi pa tapos si Carmelo. Gayunman, patuloy niya, kalmado pa rin. Matapos ang nangyari rito, hindi ako sigurado kung ito ang tamang lugar para paglaanan ng ganong halaga. Tahimik. Halos marinig ang laglag ng karayom. Halos matumba na si Robert. Mr. Suarez, ani Richard, pilit pinipigilan ang tensyon sa boses. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad. Lubos naming pinagsisisihan ng lahat. Pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataong maitama ito. Nagkunwaring nag-isip si Carmelo. Maaaring may paraan para makausad tayo, sabi niya sa wakas. Pero higit pa sa simpleng benta ang kailangan. Kahit ano, sagot agad ni Mason, desperado. Ang Suarez Foundation ay magsasagawa ng benefit event sa susunod na buwan, paliwanag ni Carmelo. Nangangalap kami ng pondo para sa isang adaptive sports complex para sa mga batang may pisikal na kapansanan. Humarap siya kay Robert, diretso ang tingin. Sa palagay ko maraming matututunan ang inyong sales manager kung dadalo siya. Napalunok si Robert. Hindi bilang bisita, paglilinaw ni Carmelo, kundi bilang voluntaryo. Kailangan namin ng mga taong tutulong sa setup, mag-aasikaso sa mga batang bisita at makakakita kung ano ang tunay na hamon sa buhay. Hands-on ito at mapapaisip ka talaga. Malinaw ang mensahe, hindi na ito tungkol sa kotse. Tungkol ito sa pag-unlad, sa pagbabago ng pananaw. Bumalik si Carmelo kay Mason. At dapat din sigurong kumuha kayo ng isang profesional na magbibigay ng training tungkol sa unconscious bias. Oh, syempre, sagot agad ni Mason. May kilala akong consultant. Maaari naming ayusin agad. Bahagyang tumango si Carmelo at lumingon kay Ricardo, ang batang salesman na naglakas loob magsabi ng totoo. Tungkol sa mga sasakyan, sabi ni Carmelo, gusto kong ikaw ang mag-asikaso ng lahat simula sa Azure. Napakadilat si Ricardo. Ako po, ako, isang karangalan po. Maraming salamat. Mabuti, tugon ni Carmelo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga sasakyang pangkumpanya. Habang papunta na sila sa opisina, huminto si Carmelo sa harap ng Midnight Blue Azure Coupe. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kinis ng sasakyan at ngumiti. May pambihirang panlasa talaga ang asawa ko, di ba? Sa likod nila, nanatiling nakatayo si Robert, hindi makagalaw. Bumaliktad ang mundo niya. Ngayon lang niya tunay na naunawaan kung saan siya nagkamali, hindi lang sa hindi pagbebenta ng sasakyan, kundi sa kung paanong minamaliit niya ang isang tao batay lang sa panlabas na anyo. Doon lumitaw ang tunay niyang pagkatao. Hindi sa kung paano niya pinagsilbihan ang mayaman, kundi sa kung paanong hinusgahan niya ang mga akala niyang hindi karapat-dapat. Isang buwan matapos ang insidente, ang ballroom ng Boston Grand Hotel ay nagliliwanag sa Suarez Foundation's Annual Benefit Gala. Isang gabi ng pagdiriwang ng tibay, pag-asa at posibilidad. Ang mga batang may pisikal na hamon ay nakihalubilo sa kanilang pamilya, mga donor at mga medical professional.
Buhay na buhay ang kaganapan, puno ng layunin. Malapit sa entrada, may isang pamilyar na figura, hindi naka-designer suit, kundi naka-volunteer uniform ng event. Si Robert Sanchez ay tumutulong sa pag-aasikaso ng mga bisita, marahang ginagabayan ang isang batang naka-wheelchair patungo sa check-in table. Nagsimula ang presensiya ni Robert sa gala bilang isang profesional na parusa, isang leksyon na ipinaabot sa harap ng lahat. Pero sa paglipas ng mga linggo, may tunay na pagbabagong nangyari sa loob niya. Ang pagtatrabaho sa foundation ay nagbukas sa kanya ng mga katotohanang hindi pa niya kailaman pinagtuunan ng pansin at binago siya nito. Sa kabilang bahagi ng silid, si Paula Suarez, elegante sa isang simpleng asul na damit, ay napansin si Robert at lumapit. Kahit alam na ngayon ni Robert kung sino talaga si Paula, muling napahanga siya sa pagiging walang kayabangan nito. "Kumusta ang karanasan mo ngayon?" tanong ni Paula. Banayad ang boses. Tahimik muna si Robert bago sumagot. "Nakapagpapakumbaba," sagot niya. "At sa totoo lang, kailangan ko talaga ito." Tumango si Paula. "Mukhang napalapit sa iyo si Thomas," sabay turo sa batang lalaking tinulungan ni Robert kanina. "Tinuturuan niya ako maglaro ng adaptive basketball," tugon ni Robert, bahagyang ngumiti. Sabi niya, "Wala raw akong pag-asa." Napatawa si Paula. "Tapat na coach yan." Unti-unting naging seryoso ulit ang ngiti ni Robert. "Mrs. Suarez, alam kong nakahingi na ako ng tawad sa foundation at sa dealership, pero gusto kong sabihin ito sa inyo, direkta. Patawad po, wala akong dahilan, walang excuse." "Wala nga," sagot ni Paula, mahina ngunit tapat. "Hindi mapanakit ang mga salita, kundi totoo lang. Pero ang tanong," dagdag niya, "ano ang natutunan mo mula rito?" Huminga ng malalim si Robert. "Natutunan kong ang halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa pananamit o pag-aari. Ang respeto ay dapat panimulang punto, hindi gantimpala. At hindi mo talaga alam kung sino ang isang tao o kung anong pinagdaanan niya base lang sa panlabas." Tiningnan siya ni Paula ng maigi, saka dahan-dahang tumango. "Magagandang aral yan," sabi niya, "at mahalaga, pero may kabayaran." Muling tumango si Robert, mas seryoso na ngayon. Iniisip niya ang malaking benta na nawala sa dealership, nang piliing hindi ituloy ni Carmelo ang fleet purchase. Pero higit pa roon, iniisip niya ang kabayaran ng kamangmangan, ang halaga ng paghuhusga, at ang tunay na yaman ng empatiya, isang bagay na ngayon lang niya tunay na nauunawaan. "Sulit ang bawat sandali," sabi ni Robert ng taos-puso. Mahina pero matatag ang kanyang tinig. Sa kabilang bahagi ng silid, lumapit si Carmelo at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Paula. Ikinukuwento lang ni Robert ang ilan sa mga natutunan niya, sabi ni Paula na may mainit na ngiti. Tumango si Carmelo. "Narinig kong masyado ka nang naaengganyo sa adaptive sports program." "Opo, sir," sagot ni Robert. "Sa totoo lang, nag-sign up na ako para ipagpatuloy ang volunteer work kahit tapos na ang original na requirement." Tumigil siya sandali tapos idinagdag, "Nakikipagtulungan din po ako kay Mr. Mason para baguhin kung paano namin hinaharap ang mga kliyente sa dealership. Wala nang paghuhusga batay sa itsura." "Masaya akong marinig yan," sabi ni Carmelo. At sa ikinagulat ni Robert, idinagdag pa niya, "Yung corporate fleet na nabanggit ko dati, bukas pa kami sa pagbili niyon. At baka ikaw na ang tamang tao para humawak ng deal na yon. Maganda ang sinabi sa akin ni Ricardo tungkol sa paggabay mo." Nanlaki ang mata ni Robert sa gulat, tapos lumambot ang mukha sa taos-pusong pasasalamat. "Isang karangalan po, Mr. Suarez. Totoo po, salamat." Makalipas ang ilang oras, habang papatapos na ang event, tahimik na nakatayo si Robert sa gilid. Pinagmamasdan sina Paula at Carmelo habang kinakausap ang mga bisita. Hindi nila ipinapakita ang yaman o tagumpay nila,
Nakikipagkwentuhan sila ng totoo, nakikinig, tumatawa, lumuluhod para makipag-eye level sa mga bata at tinatrato ang lahat ng may parehong kabaitan at respeto. Isang buwan lang ang nakalipas, malamang ay dinaanan lang ni Robert ang isang tulad ni Paula. Hinusgahan siya batay sa kanyang suot, sa pagiging simple ng kanyang anyo. Pero ngayon, malinaw na niyang nakikita. Isang babaeng may layunin, lakas at tahimik na dignidad. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya. Ang gawa niya ang nagsasalita para sa kanya. Habang kinukunan na ang huling mga larawan, tinulungan ni Robert si Thomas pabalik sa wheelchair. Tumingala ang bata sa kanya na may pilyong ngiti. "Alam mo, Mr. Robert," sabi ni Thomas, "cool ka rin pala, no, para sa isang matanda." Tumawa si Robert. "Galing sa iyo, Thomas. Iyan na siguro ang pinakamagandang papuri na natanggap ko." At totoo ito sa kanya. Tayong lahat minsan ay humuhusga batay sa panlabas na anyo, likas na sa tao. Pero gaya ng natutunan ni Robert Sanchez, kapag mas tiningnan mo pa ang isang tao ng mas malalim, matutuklasan mo ang mga kahanga-hangang kwento, makapangyarihang aral at mga taong maaaring baguhin ang buhay mo. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at maging bahagi ng aming komunidad ng mga mahilig sa kwento. Gusto rin naming marinig ang kwento mo sa comments. Na-misjudge ka na ba base sa itsura mo? O baka ikaw mismo ang nakahusga ng iba pero sa huli nagkamali ka rin? Ang kwento mo ay maaaring makatulong sa iba para mas maunawaan ang mundo nang mas bukas ang isipan. At tandaan, ang tunay na yaman ay hindi pera, kotse o katayuan sa buhay. Ito ay kung paano mo tinatrato ang kapwa mo, lalo na kapag akala mong wala silang maibabalik sa iyo. Hanggang sa muli, sa susunod nating kwento na maaaring baguhin din ang pananaw mo sa buhay.